Hello and what is up you guys? Good morning, good day everyone. So nandito na naman nga tayo sa NAIA. This time around is Terminal 1. Last time we were at Terminal 3 when we went to Japan. But before I reveal kung saan na naman tayo pupunta, konting chika, ang daming tao ngayon dito sa NAIA Terminal 1. Ang daming papaalis, well, kasi basically it's Holy Week. So maraming magbabakasyon and that's understandable din naman. Pero kanina sa PAGS, dalawang sheets yung waitlisted para lang makapasok sa PAGS. Dito naman sa Marhaba dito, it's corporate accounts pala. So date and time check pala, today is March 30, 7-ish in the morning. Ang flight natin is 9:30 pero ang boarding time is 8:45. So konting chika pa, kanina sa baggage, medyo may build-up na rin ng tao. Pero sa immigration, they were bearable naman. Pero konting chika pala, ang nice ng immigration officer na napuntahan ko kanina. Parang namukhaan niya yata siguro kami nung kasama ko. Sabi niya, wala siyang katanong-tanong. Well, hindi niya tinanong kung saan ako pupunta or kailan babalik or alam mo yon yung mga usual na tinatanong sa immigration. Sabi niya, siya rin yung kasama mo last time, di ba? Parang nashock pa ako. Tapos sabi ko, opo. Tapos I was trying to recall kung siya yung immigration officer ko last time when we went to Japan. Actually, hindi ko na matandaan. Pero, ayun, yun lang yung tanong niya sa akin. Tapos tatak. Yun na. So, natuwa ako sa kanya. Kung sino man siya, God bless her. Sobrang nice niya. So, ayun. She made my day. So, that's so nice. So, ayun na nga. Saan ba tayo pupunta? Today, we're going to Singapore and I'm really excited about that kasi number one, fun fact din, I haven't been to Singapore. This is my first time being in Singapore. So, basically, I don't know what to expect. So, sana maging very nice tong trip na to. I know Singapore might be hot at the moment. Might be humid na din, pero ayun, I'm really excited about this trip. Again, I don't know what to expect, but we will make the most out of this trip. Syempre mag-enjoy tayo. We will try different food. We will visit different places. So, yun ang update ko. I will actually cut short itong introduction natin here sa Philippines because gusto kong mas mag-focus sa Jewel Changi Airport kasi apparently yung airport na yon sobrang ganda and there are a lot of activities sa Jewel Changi and ayun, gusto ko talagang alam mo yun, lahat ng gagawin and experiences kasi natin sa Singapore, it's all wow moment for me kasi ayun nga, first time natin. So gusto kong doon mag-revolve ang ating content. So, ayun, as opposed to how it was last time na nag-spend tayo ng time ng content sa NAIA Terminal 3, gusto ko mag-focus ngayon sa Jewel Changi. So, ayun. Ayun guys, 7-day trip. So, ayun, samahan niyo ako sa adventure na to. And I hope na mag-enjoy kayo as much as I know that I'm going to enjoy this trip. So, ayun guys! See you later! Hello guys! So finally, nandito na nga tayo sa Singapore. Ang ground temperature daw ngayon is apparently 32 degrees Celsius. So, and time check, it's past 1, mga 1:15 to my estimate. Ganon. So, ayun guys, samahan niyo ako. I'm so excited na nalalabas ngayon to start and initiate our content. Kasi, di ba, naging successful ang ating pilot vlog, which is Japan. And now, we are going to continue it this time sa Singapore. So, ayun guys. Currently, nakaupo pa ako dito kasi ang dami pang tao na nakikipagsiksikan going out of the plane. So, ayun guys. May bata dun. Oh. Hello. May bata ako nag-hi. Ayun guys, so ayun, once more samahan niyo ako, let's enjoy this trip together. Hi guys, so ito yung itsura ng arrival nila. Oh my god, wala pa man din, ang ganda ng airport nila, grabe.
Ayan o. Hello guys! So just an update. Nakalagpas na tayo ng immigration, tapos nakuha ko na rin yung bag ko. And just like what I mentioned kanina sa NAIA, kaya hindi tayo nag-content masyado doon, is because I want to focus yung content dito sa Changi Airport. And the reason being is that etong Changi Airport is in itself an attraction already. Maraming pwedeng gawin dito, maraming activities, maraming kainan, pwede niyong gawin dito. Among them guys is itong Butterfly Garden na nasa Terminal 3, yung Rain Vortex, yung Sky Train Ride, yung Wonderfall, yung Dreamscape, yun. So ayun guys, ilan lang yun sa mga pwede nyong gawin dito. Dito mismo sa Terminal 2, nandito na yung Wonderfall. So Terminal 2, Level 2, papakita ko sa inyo. Actually, kakaakyat ko nga lang, kaya tayo umakyat ng escalator kasi pupuntahan natin yung Wonderfall. Which is, in 3 seconds, makikita nyo na. Ayan guys, yung Wonderfall. Wait lang, alis ako para mas ma-appreciate nyo, di ba? Wait lang. So ayun guys, marami pang activities dito sa Changi Airport actually. To enumerate some, sa Jewel, kasi divided yun sa sa Terminal 1, 2, 3, 4, tapos may Jewel. Sa Jewel, ito, may Bouncing Net, Canopy Garden, Topiary Walk, Petal Garden, Discovery Slides, Hedge Maze, Canopy Bridge, Mirror Maze, Walking Net, Rain Vortex. Ngayon, sa Terminal 2, kung saan nandito yung Wonderfall, ito pa yung mga pwede pang makita. Bamboo Grove Garden, Jurassic Park Dog Run, Jurassic Mile, The Wonderfall, which is itong nasa likod natin, Fit and Fun Zone, Sunflower Garden. Sa Terminal 3 naman, Butterfly Garden, which is pupuntahan din natin yun, libre kasi siya, yung free movie theater, so pwede kang manood doon ng movie. And then sa Terminal 4 naman, The Slide, yung arcade, free rin yun, so pwede kang magdamagan maglaro doon ng arcade if you have the time, di ba, why not? And then Petal Clouds and yung The Chandelier. So yun. So kaya ako nasabi kanina na itong Changi Airport is in itself an attraction. Kasi you can easily spend 4 to 6 hours dito apparently without you getting bored, without you getting hungry kasi marami rin kainan dito. So ayun. So if you have the time to kill, you can spend it here sa Changi Airport actually. Just don't miss your flight, yun. So ayun guys, next, let's try to go naman kasi gusto ko rin makita and masakyan yung Skytrain, which leads us to the, ang tawag doon, Rain Vortex. Isa yun sa mga main attraction kasi yung Rain Vortex. So sadyain natin yun, sumakay tayo ng train to see the Rain Vortex. So let's go guys! Okay guys, update. So hinahanap ko kasi yung Dreamscape. And apparently, yung Dreamscape, nandito rin sa Terminal 2, Level 2. Kaso, nasa departures area siya. So, ano yun? It's an activity na lang pag umuwi tayo. Kasi hindi na tayo makakapasok ulit sa departure. So, at the moment, ang hinahanap ko ngayon is yung Skytrain, which is actually nakikita ko na. Kasi we are going to take the Skytrain para makita natin yung Rain Vortex, which is one of the main attraction here sa Jewel Changi. So ayun guys, balitaan ko kayo. And by the way, pag naliligaw kayo, may makikita naman kayo ng sign ng Skytrain. Pakita ko sa inyo. So ayun guys, currently sinusundan ko lang yung sign papuntang Skytrain. Yan ang sasakyan natin. And etong Skytrain, libre to. So, pwede kayo magpabalik-balik from Terminal 1 to 3 ng libre using the Skytrain.
So, ayun guys. Um, may monitor naman saying that the next SkyTrain, nakita nyo naman, is in 1 minute. So, yun ang sasakyan natin papuntang Terminal 3. Now, sa Terminal 3, nandun din yung Butterfly Garden. Libre yun. Gusto ko rin yung puntahan yun. So, tara, samahan niyo ako. Guys, dun pala yung door. Wait, ito na. So ayun guys, malakas pala boses ko. So ayun guys, medyo epic fail pa nga yung pagkuha natin doon sa Rain Vortex, di ba? Kasi syempre baguhan tayo. Hindi natin alam kung saan po pwesto. Kaya pala yung mga tao doon pumupwesto. Kasi doon nila makukuhanan yung Rain Vortex. Ako nandito ako sa parang pit. Kinukuhanan ko yung view ng daan. Yung pala, nandun si Rain Vortex sa kaliwa. So ayun, pero sasakay pa rin naman tayo ng SkyTrain ulit pabalik from 3 to 1 later on. So makikita pa rin naman natin yun. So ayun guys. So ayun guys, dyan tayo later sasakay from 3 to 1. Apparently, yan daw yung better view ng Rain Vortex. Go here sa 3 and then ride the SkyTrain going to 1. Wow, parang mas malamig dito guys. Mas gusto ko dito. Kasi, alam mo, nandito pa lang tayo sa kanina sa airport, sa Terminal 2. Pero grabe yung humidity dito. Hulas is real. Grabe. Ang init. Ang init na ang lagkit. Ganun yung feeling. Kung malagkit na sa Philippines, parang times 3 dito. Ganun yung impression ko. Pero ang ganda ng airport nila, sobra. So, ang gagawin ko ngayon, hinahanap ko ngayon yung Butterfly Garden kasi gusto ko mapasukan yun. And magtatanong lang ako guys kung saan siya. Tapos update ko kayo. So ayun guys, yung mga pwedeng makita dito sa loob ng Jewel is Canopy Park, Changi Experience Studio, tsaka itong Yotel Air. And then galing tayo sa Terminal 3 pero babalik pa tayo dyan later. Kasi hindi pa natin pupuntahan yung Butterfly Garden. Which is, yun talaga sinadya ko sa Terminal 3. Medyo na sidetrack lang tayo dito sa Jewel, kaya ako pinasukan to. Oh my God, nakikita ko ni Rain Vortex. Oh my God. Oh my God, wait. Ito na. So ayun guys, nandito na nga tayo sa view ng Majestic Rain Vortex. Dito lang to sa Jewel part ng Changi Airport. Now, to get to my specific location, specifically yung clip na nakita nyo previous to this, from Terminal 3, sundan nyo lang yung bridgeway that says Jewel. Kanina naman nakita nyo sa video, di ba? Sundan nyo lang yon, tas parang may mall kayong papasukan. You won't miss it kasi yun lang naman yung papasukan doon. And then may hagdan, turn left sa hagdan, and then go up.
So makikita, ito yung specific location na yon. So ayun guys, I'm just really appreciating yung view at the moment before I go. Kasi ang lagkit talaga dito guys. No joke yung lagkit. Pero ayan si Rain Vortex. Yan. Okay guys, ngayon papasok na ulit ako dun sa Bridgeway kung saan tayo galing kanina kasi we're going back to Terminal 3. Hahanapin ko naman this time around, and totoo na to, yung Butterfly Garden kasi I remember kasi before para may Butterfly Garden sa Pilipinas, pinuntahan namin yun, grabe ang daming butterfly. So just to parang bring back that specific memory. Gusto kong pasukan yung Butterfly Garden dito. Hindi ko alam kung yung sa Philippines if bukas pa siya. Ayun. Guys, grabe. Ang ganda ng airport ng Singapore. Etong specific location ko ngayon is Terminal 3 pa lang ito ah. Grabe, ang ganda. Kanina nagland tayo sa Terminal 2. Iba na naman yung tawag nito. Iba na naman yung vibe ng Terminal 2. Etong Terminal 3 may sarili na namang vibe. Oh, ang ganda. Yung pinakita ko sa inyo kanina. Yun guys. Ngayon, at ang lawak ha. Nilalakad ko lang talaga to. So, ayun. Ayun guys, you can easily spend 2 to 4 hours here para lang maglibot, para lang i-appreciate yung Jewel Changi Airport. And you won't get bored. Sobrang daming attraction. Isa pa nga sa gusto kong puntahan yung guys, yung hedge maze, yung mga parang may trampoline. Kasi may bayad kasi yun, 24 SGD. Sayang naman. Next time na lang, yun, ang attraction nun, from high up, makikita mo yung 5 stories kasi net lang yung tatapakan mo dun eh. So, it's not for people who are afraid of height kasi definitely malulula ka dun. Pero yun yung gusto ko talagang puntahan. Kaso medyo mahal siya for me at the moment. So, tsaka na lang yun. Hinahanap ko information. Tingnan nyo, even yung information nila guys. Kasi may previously nagtanong. Even yung information nila guys, computerized. Gusto ko magtanong actually, para experience natin. So, ayan. Speak to ambassadors, need help. Touch screen. English. I've lost something. I'm unable to locate an air. Ayan. So, ito naman yung mga options nila. I need medical assistance if you are in need of one. If you've lost something, if you are in need of assistance from an airport staff, or if you're unable to locate an airport facility service. So, dito tayo. Grabe ang high-tech dito, guys. So, estimated waiting time, less than 1 minute. Okay, guys. So, just an update. First, kanina, pinatay ko yung camera ko kasi actually nagpanic ako. Kasi yung sasagot dito sa information center na pinagtanungan natin kanina is totoong tao. It's only that para kayo naka-FaceTime. Ngayon, kasi baka parang rude na binivideohan mo sila without their consent, so I turned off my camera. So, ayun. Pero grabe yung technology nila dito. So, I'm imagining nasa isang location lang information center nila. Pero lahat merong station na iPad para makapag-FaceTime kayo. Ang galing na concept na yun. And then secondly, yung Butterfly Garden is unfortunately nasa departures area din, just like Dreamscape. So both Dreamscape and Butterfly Garden nasa departures area in Terminal 2 and Terminal 3 respectively. So tingnan natin kung pagpa-uwi na tayo, kung mabibisita pa natin sila. Kasi if we have time, then why not? So, ayun. At the moment, I'm just charging my gadgets, itong phone and itong camera, so that we can proceed sa next location natin. May nakita ko kasing Godiva doon. So, and as you know, favorite ko talaga yon. So, try natin bumili.
later pag pabalik na tayo ng Skytrain. Kasi magsa-Skytrain ulit tayo from Terminal 3 going to either 2 or 1. Yung Terminal 4, para kasing may nakita ako na kailangan mo mag-bus papuntang Terminal 4. So, baka iniisip ko kung wag na lang din bisitahin yun. Kasi, baka kumain siya ng oras and at the same time, baka nasa departures area na naman. So, yun. Pero doon may arcades. Gusto ko sana mag-arcades. Pero ayun, next time na lang yun. So, yun lang yung update ko now. I'm just going to charge for the time being and then we could proceed na sa susunod nating location. Ayun guys. So, bali guys, ito yung sinasabi ko kanina sa inyo na yung Terminal 4 is accessible by bus at Terminal 2. So, ayan siya. Hindi siya mapupuntahan ng Skytrain, unfortunately. So, kaya ako nagdadalawang isip na puntahan na yung Terminal 4. So, ayan guys. For now, we're going to take the Skytrain again to Terminal 2. Yun na lang ang route natin. So, let's go guys! Tapos dito, may MRT to City pa pala. Oh. I wonder kung pwede tayo mag-train. Pero hindi ko pa kasi alam mag-train, guys. Pero ayun, Changi Airport. Siguro magtatanong-tanong ako, baka sakaling matutunan ko naman kaagad ang train. So, why not? So, ayun guys, may Godiva dito. Masarap kasi dyan guys yung yung parang 90% na chocolate na frap. So, bili tayo. Okay, so you guys, unfortunately, hindi daw available yung frap na gustong-gusto natin. So, ayun, it's not for us. Pero paglabas, may nakita ako guys, sobrang interesting for me. Kasi, tingnan nyo guys, pwede makabili dito ng mga Pokemon booster cards. Ayan vending lang siya, ang galing. Uy, sayang naman yung may nahulog dun Hindi nakuha nung kumuha. Pero, ayan siya guys. Vending machine siya. Galing. Pero, yun pa pala, merong ding Pokemon Center dito sa Changi Airport. Nakalimutan ko lang kung anong station, kung anong terminal, pero meron. Ayun guys, let's go! So ayun guys, tamang-tama yung dating natin kasi in 1 minute, nandyan na yung Skytrain. Let's go! Ayun guys, nakuha na naman natin siya kahit paano kaso may dumaan na train. So okay lang yun. Kasi nakapunta naman tayo sa Jewel mismo and we were able to spend some time doon sa Jewel just to appreciate yung rain vortex. So ayan guys. I'm heading now to Terminal 2 just to see kung ano pang meron nandun. I'm quite thirsty so baka bumili tayo ng something to drink. Ayun guys. Okay, so guys, at this point, tapos na tayo sa airport. Actually, sobrang dami pang activities na pwedeng gawin dito. Kaso, nade-deadbat na ako. Gusto ko na kumain. Ayoko kumain dito sa airport kasi yung itinerary natin, yung susunod natin pupuntahan is actually, yun yung pinag-shootingan, isa sa taping location ng Crazy Rich Asians, which is yung Newton Food Center. So, gusto ko dun kumain. So, wag na lang dito. So, titiisin natin.
And right now, may isa pa pala tayong hurdle is to be able to take the train going to Newton. And sinearch ko kasi sa Google Maps, parang may tatlong palit ng train, ganyan. Pero yun lang yung only way na matuto tayo is to immerse ourselves to the process. So, kailangan natin tapangan, mag-train tayo. Now, ang ginagawa ko is walking towards the train station, which is nakikita ko naman na MRT to city. Pero ang gusto kong gawin is magtanong kung saan ako makakabili ng parang card, if there's such thing. Alam ko may easy link dito eh. Pero yun guys. Pero wala kasing information na pwedeng pagtanungan. Ito na guys oh. So ayan guys, straight up is yung MRT to city. I'm assuming dyan yung papuntang train. Pero saan ako bibili ng train card? Wow, ang ganda talaga ng airport. Okay guys, so bali may napagtanungan tayo and confirm niya na itong elevator na to, we need to take this going down to basement 2 and then from basement 2, we need to buy the EasyLink card na gagamitin natin sa train going to Newton Food Center. Now at this point, I just want to refresh yung navigation skills natin sa Google Maps. So sa Google Maps, let's just type Changi Airport, Terminal 2 to Newton Food Center. So there are several options guys, pero yung number one na lang yung gamitin natin. It says we need to walk for 12 minutes, 850 meters, and then take the Changi Airport train station going to Tanamera. And then from Tanamera, we need to change train going to City Hall. And then from City Hall, Newton na yung exit. And then from Newton, we need to take 7 minutes walk to Newton Food Center. So, ito na lang sundin natin. Let's go. Tapangan na natin guys kasi nandito naman na tayo. And kung saan nanggagaling yung tapang ko is that because yung Grab is parang chinek ko kanina 24 SGD which is parang 1,000 plus. So ayun guys. So tapangan na natin to dahil wala tayong ibang option kundi mag-train. So ayun guys, let's go! So ayun guys, ito yung vending machine ng EasyLink. Diyan tayo kukuha ng ating card and I think it only accepts card. So ano siya, parang 10 SGD isa. So yun na lang ibili natin for now. So yun guys. So bali guys, yung process is just click ito. Pare-pareho lang naman yan. And then click purchase. Item number selected, contact link. Okay. And then present card. And please wait. Tap nyo lang yung card nyo dyan guys. And ito na yung card ko. And ito na guys. So now guys, at this point, kailangan naman natin siyang loadan kasi parang card lang yata yun yung kanina. $5 yung card tapos may extra $5 na laman to. Pero that will not be sufficient for our journey. So loadan natin siya and how this goes is lagay nyo lang yung card nyo dyan. And then pindutin nyo yung amount na kailangan nyo. As for my case, siguro 30 SGD okay na. And then payment. So dito, card lang yung tinatanggap. So ayun guys. Wait lang guys. Tatap nyo lang din yung card nyo dyan. And then ayun. Wait lang guys. I'll just do this. So yan guys. So at this point, meron ng 35 SGD yung ating EasyLink card. And then, kukunin na natin yung card natin. So ayun guys, ito na yung entrance ng ating tap nyo lang. Thank you! So yun guys, but I'm just now trying to figure out kung dito ba tayo sa Tanamera na to or dyan.
I don't know, so I have to ask. Wait lang. So guys, nagtanong ako and kahit saan naman dyan, either etong lane na yan, or etong platform na to, goes to Tanamera. So, dito na lang tayo kasi ito yung unang dumating. Diyos ko guys, yung adventure ko today, di ba? Talagang... So, dito na lang tayo mupo guys. Okay guys, so bali kanina, labo-labo na yung mga sinasabi ko. Sorry na, nag-hypoglycemia na talaga ako at this point. Very low blood sugar na. Pero what I'm trying to say kanina, either which platforms ang iti-take mo, it's all going to Tanamera. So, ang sinakyan natin is itong nasa right na Tanamera kasi ito yung unang train na dumating. So, from Changi Airport, bababaan natin Tanamera, and then after Tanamera, we are going to change train going to City Hall naman. From City Hall, we are going to Newton, and then from Newton, we are going to walk towards Newton Food Center. It's, I think, a 7 minutes walk. So, ayun guys, sorry. Update ko lang kayo real quick. So, yun. So ayun guys, nandito na nga tayo sa Tanamera. As you can see, ito yung train na sinakyan natin kanina. Paalis na siya. Now, at this point, we are trying to find naman ito, Tuas Link. Kasi mag-change train tayo. Tuas Link, Tanamera, going to City Hall. And I think, ayan, pa ba? Ayan, EW4. As you can see guys, pakita ko sa inyo. EW4. So I think yan yung, and it says there, Tuas Link. So ito nga yung train natin. Alam nyo guys, one thing lang that I've noticed, since kanina pa rin tayo nagna-navigate ng way natin going from Terminal 2 to Terminal 3, and then from 3 to 2, now naglakas loob tayo mag-train, is that kailangan mo talagang tapangan yung loob mo, especially kapag lalo na kung mag-isa ka. Kasi just like how we did it sa Japan nung first time natin mag-bus mag-isa, ganun din para matuto ka, di ba? So ayun. And actually isa pa pala sa na-notice ko, ang ingay guys, sana naririnig niyo ako. Isa pa pala sa na-notice ko, mas madali pa nga i-navigate tong train system ng Singapore kaysa sa Japan, kasi sa Japan convoluting yung mga nila, mga train lines. Dito straightforward lang. So ayun guys. So yan guys, at the moment papunta na tayo sa Paya Lebar, galing tayo Eunos. And dito tayo bababa sa City Hall, so EW13. So that's going to be 1, 2, 3, 4, 5, 6 stops. So ayan. So yun guys, with that, talagang literal na straightforward lang siya. Sobrang dali lang niya i-navigate. Mas madali pa sa Japan train systems. So, lakasan lang talaga ng loob. Pero guys, isa pa pala sa undeniably true. Sobrang hulas is real dito sa Singapore. Sobrang init, sobrang lagkit. Sorry pa ulit-ulit, pero guys, totoo. Ang lagkit, grabe. Yung hangin sobrang humid, ganyan. Okay, so guys, nandito na tayo sa last change ng train. So, City Hall na tayo. And then, yung bababaan na nating station after this is Newton. From where, maglalakad tayo from Newton going to Newton Food Center. So, parang mga 7 minutes walk yun. So, parang ganyan. Okay guys, so nandito na tayo sa Newton Station. Now, all we have to do is to find exit B kasi doon tayo mag-exit. And then, we are going to walk
from then on, going to Newton Food Center. So, ayun lang. Pero I just wanna make sure na tama yung pag-exitan natin. So, I'm going to ask. Take okay, guys. So, ayun guys, bus services and letter B is going that way. So, dyan tayo. Wow, may 7-Eleven. Pambiniran tayo soon, pero not now. Okay guys, so naka-exit na tayo. Grabe, ang lagkit dito. Iba talaga yung humidity dito guys. Pagka-exit ko pa lang sa station, ramdam na sa sa hangin yung mainit na buga. Tapos, malagkit. Basta malagkit guys. May certain lagkit na hindi ko ma-explain. Na sa Philippines, mas lesser sa Philippines. Parang dito, times 3 ganyan. Pero anyway, pagka-exit ko dyan sa escalator na nakikita nyo ngayon, straight up, ayan guys, nakalagay, Newton Food Center. Nabuhayan na ako guys. Kasi parang bubulagta na talaga ako kanina. Sobrang gutom na kasi wala pa tayong kain since pagka labas natin sa train. Wait. So, ayun. Sobrang gutom na. Wait lang guys ha. Okay guys, so I think tama naman yung dinadaanan natin. I think sana lagkit talaga dito guys. Grabe, iba. Parang hindi ko may-describe. Pero mainit talaga yung hangin. And parang time check it's... Wait. Time check it's 6:18. Pero yung liwanag guys, parang I won't say 3 kasi pag 3 katikiri ka ng araw. Ngayon naglaylo na yung araw eh. Siguro mga 4-ish, ganyan. Pero ang liwanag pa. Anyway, parang ayun na nga yata yung Newton Food Center. Parang nakikita ko na. And guys, ayun yata eh. Hindi ko sure, ano ba yan? Anyway, I think kailangan natin mag-overpass. I think we do. Grabe adventure to, guys. All for the love of Crazy Rich Asians. Na gusto ko talaga makita kung saan ginanap yung hawker scene. Kaya gusto ko talagang puntahan. Pero alam nyo guys, pagkakain natin dito, mag-grab na lang tayo. Mag-grab na lang tayo papunta sa hotel kasi pagod. Ay, oh my God, nakita ko na yung hawker center. Ito na nga yun, guys. Yan. Ewan ko kung nakikita nyo from here, pero papasok naman tayo. Okay guys, nabuhayan na ako ng loob. Pero, pagkatapos natin kumain dito later, I swear, mag-grab na tayo. Because I cannot, hindi ko na kaya mag-train pa. Enough na yun, and ang key points naman natin kanina is natuto tayo mag-train. So, wait lang guys. Ito na nga siya. Look. Ayan. So, ayun guys, I would imagine somewhere siguro dyan or dyan sila kumain. Tapos nag-taping sila for the Crazy Rich Asians. Pero one thing's for sure is that dito nga siya. Ayun, bucket list for us kasi narating natin tong food center na to. And when I made the itinerary, I really made sure na mabisita natin tong hawker center na to. Although etong Newton food center, isa pa lang to sa mga most famous na hawker center. Meron pa kasing Lau-Pasat, meron pang yung sa Chinatown food center. Pero ayun, inuna na natin to sa ating itinerary kasi wala lang, parang ang lakas lang kasi na dating nung Crazy Rich Asians sa akin na yung scene na yun, na parang oh my God, parang authentic. And guys, dito kasi maraming Michelin awarded, Michelin
basta Michelin certified. I'm not sure kung ano yung term na dapat gamitin. Basta Michelin na mga food. Like for example, ito, papakita ko sa inyo guys. Like for example yan guys, may Michelin sila oh. Ayan. So, ang mga pagkain dito is mga satay, mga chicken wings, yan. Sige, umikot na nga tayo. Tapos ito guys, oh my god, parang gusto ko ng Thai coconut. Ayan. Hello! Yes, I'll be back later. Pero yung Thai coconut, gusto ko yan. So yun guys, mga food nila, oh, yan. Guys, actually itong oyster omelette tsaka fried carrot cake, nakikita ko rin yan sa YouTube. Nung ginagawa ko itinerary, very famous yan dito eh. May satay din, yan. Actually guys, ang dami pang kainan. Sobrang dami pang kainan talaga. Hindi ako makaka-decide ngayon kung saan ako kakain. Pero parang ang sarap lahat. Oh my God, look at that. Ayan, isang nagluluto. Fresh from the wok. Yeah, masarap. Ano, cereal butter prawn. May tiger prawn. May gonggong. Ano yung gonggong? Kangkong, oyster sauce, braised tofu. Ayan siya. Tapos dito naman, may grilled butter prawn. Ayan, grilled butter prawn. Tapos, barbecue chicken wing. Ayun. So, ayun guys. Basically, hindi ako maka-decide kung ano kakainin ko, one. Pero parang nakikrave kasi ako sa parang what do you call this? Parang stir-fry noodle or what? I'm not sure what to eat. Pero gusto ko rin matikman yung satay nila. Ang dami pa guys. Ang dami pa talaga. Hindi ko na may isa-isa ngayon. Like for example, this one. Papakita ko. And Michelin ano sila ng 2024. So yun guys, dito naman merong, ano ba to? Ay, Indian ba to? May nasi goreng, plain, biryani, no. Parang hindi. Don't judge ha. Pero, ay ito, popya. Alam mo ano to? Famous tong popya. Yan o guys. Nakikita ko yan sa YouTube before. Pero kasi sa, ano guys, tawag nito, sa pag nagpunta tayong Chinatown, I think meron din tayong pagbibilan ng popya. So, might as well, huwag na tayong popya here. Ito naman, puro satay. So, ayun kanina, one example yun ng Michelin certified na kainan. And parang ano ako guys, parang natatempt ako doon sa coconut drink doon kanina. Parang ang sarap. Oh my God, tingnan mo itong chong pang what to. Then look at that guys, pinapakita niya sa akin ito. May barbecue. That is the best seller. And This the one? baby squid. Oh, and the baby squid. This one. Cereal prawn. And the cereal prawn. Okay. Masarap. Wow. And ayun guys, yung mga niluluto. Okay, so... And then yung prices niya is ito. Like for example yan. Chicken, 1. Pork, 1. Mutton, 1. Okay. Tapos, yan. Stall number 62 sila guys. Niluluto siya talaga dun, oh. Ayun, oh. Guys, tapos napansin ko pa, parang sobrang welcoming sila dito. Kasi di ba sa Japan, parang halos ayaw nila magpa-video, ayaw nilang, maski mga products sila ayaw videohan. Pero dito, talagang, kunyari may nakikita silang camera, ini-encourage pa nila yung mga cooks nila na mag-smile or ipakita yung mga food. Ganun. Anyway, moving on. Tapos ito naman Newton. Tapos Indian kitchen. Pero guys, I noticed rin na hindi pa lahat ng stall is open. Kasi pa lang 6 o'clock. And I think yung full swing nito starts at 7 o'clock.
dun talaga yung open na lahat. Pero having said that, kapag 7 p.m. hindi ka na rin makakasingit dito apparently, lalo na kapag Friday or Saturday. So yun lang yung mga napanood ko sa YouTube din. Pero at this point, nagugutom na ako guys. Pero pakita ko na lang sa inyo yung ibang food. Wait lang guys. Guys, tingnan nyo, even si Gordon Ramsay kumain dito. Satay. Minimum 10 sticks. So ayun guys, nakapag-order na ako. Actually, dumating na nga yung food ko. Ang in-order ko is parang mee goreng na hindi spicy version. Order sana ako ng satay, kaso may minimum of 10. Mag-isa lang ako today. So, hindi ko siya kaya abusin. O hindi mo sure. Parang kaya ko. Pero, first day pa lang kasi. So, ayoko masyadong, alam mo yun, mag-all out sa food. So, ito muna tayo. Mee goreng. Papakita ko sa inyo. Tsaka yung buko. Wait lang. Yan siya. Pampa-replenish ang ating electrolytes. And ito, so yun guys, let's see at this point. Let's go. Kasi gusto ko na rin, guys, umuwi. Medyo pagod na rin talaga. Bigkalit na tayong biyahe. And nag-ano na ako. Nag-low blood sugar. So, see. Grabe. Sarap ito. Sobrang sweet guys. Grabe. Sarap. Thai coconut. Tapos tinanong ko kasi siya kung ano yung difference ng Thai coconut sa coconut drink. Mas matamis daw ang Thai coconut. So, which I believe him kasi talaga matamis. And ito guys, ang ating mee goreng. I'm so happy kasi matagal ko nang gusto kumain ng authentic na mee goreng. Siya makakakain na tayo. Pero mainit guys ha. Oh my God. Oh my God, masarap siya. Guys, sobrang sarap. Yung tinatawag nilang kiss of the walk. Ganun siya. Masarap na guys. Parang sana yung medium size na lang in-order ko. So, itong isang plate na to, $6 lang. Tapos itong coconut drink ko, is parang $4.50. So, ang total is 6, 7, 8, 9, 10, $10.50. Sarap. And guys, kain tayo. This is going to be my dinner for tonight before I head home to the hotel. Ayun guys, sobrang pagod na rin. And I hope may sense pa yung mga sinasabi ko kanina sa train kasi talagang nararamdaman ko na parang nakububulag na kanina. So yun guys, I'm going to finish my food and then I will update you again. Pero parang as of now, gusto ko pa rin mag-satay. Bahala na. So by the way guys, itong pinagbilang ko ng mee goreng, they are found dito sa Newton Food Center. Sila ang number 74 store. So, tapos na naman ako bumili ng drinks. Coconut drink. So guys, itong mee goreng na kinakain ko ngayon is definitely a Marco must try. It's a 10-10 recommend. Sobrang sarap niya. And actually, happy ako na ito yung pinili kong food. Sarap niya guys. Kain tayo. Okay guys, so update lang. Actually, di ko napigilan kasi ang dami palang celebrity na kumain dito sa Michelin awarded na satay store na to. So, this is the last day na rin na pupunta tayo sa Newton Food Center. Kasi in the following days, we are going to visit yung Maxwell naman in Chinatown and yung Lau Pa Sat. So, nagpadala tayo sa temptation, bumili pa ako ng satay. Minimum of 10, pero maliliit lang naman siya. So, and yung tira natin, iuwi na lang natin. So, ayun, excited na ako, itry siya. So, let's go guys!
So, bali guys, yun yung mga celebrities na mga nag-order dito. Yung iba hindi ko kilala actually, pero ayun. Wow, ang bango. Actually guys, ito yung satay natin. Wow, look at that. Ang pinili ko chicken and pork. Ito yung mga pork and then ito yung mga chicken. Tapos sasawsaw mo yata siya dyan sa parang curry na yan. So ayun guys, let's try. So ayun guys, ay, grabe yung pawis ko today. My gosh. Kain na tayo. Gusto ko na rin talaga magpahinga after nito kasi pagod na. And ito siya, maliit lang pala siya so kayang-kaya natin ubusin to. Ang bango. Alam mo, hindi ko pa siya sinasawsaw pero ang bango niya. Sobrang bango niya guys. Diba? Ang sarap. Guys, na-shock ako sa lasa nito. Ang sarap. Ano siya? Para may sweetness, may saltiness. Hindi pala siya curry sauce yung pinagsasawsawan. Parang, actually, lasang parang kare-kare sauce. Ganun yung lasa niya. Peanut sauce siya. Pero yung barbecue alone, satay alone, sorry. Malasa na talaga. Masarap. Buti na lang tinay natin. Yun lang kasi guys, may mga catch sila. For example, ito, minimum of 10 sticks bago ka makabili. Pero masarap, grabe. Ayun guys, ano siya guys, no wonder meron siyang Michelin Award. Try nyo rin dito guys. Ano siya, yung ano niya, number niya, stall number 76 naman siya. So magkatabing yung in-orderan ko kanina ng Mi Goreng, which is store number 74 ba yun? Yung sinabi ko kanina, I forgot na. Tapos itong pinagbili natin ng barbecue ngayon is store number 76. So ayan siya. Try nyo rin dito guys, ang sarap. Sarap. Kain tayo. So guys, as you can see, ito na yung current situation dito ngayon sa Newton Food Center. Ayan, medyo marami na rin tao kumpara kanina nung una tayong dumating. Ayan. Hi guys! So at this point, tapos na ako kumain and I'm actually just waiting for my Grab to arrive. Ayun guys, just a quick update. Ito na pala yung Grab ko. Wait lang. Hello guys! So just an update. Naputol ako kanina kasi dumating na yung Grab. And luckily for us kasi may Grab din dito sa Singapore. So hindi na natin kailangan mag-adjust pa sa new app, di ba? So very straightforward. Ngayon pauwi na ako. Pupunta na tayo sa hotel guys kasi sobrang pagod na. At the moment itong Grab ay nasa dumaan sa Orchard Road. Sa mga major roads sa Singapore kasi nandito yung mga major malls such as yung Iron Orchard, yung Angie, nasa yung Angie na mall eh. Nandito rin yung Don Donki. Okay guys, so kanina na stop yung recording ko kasi sobrang dilim sa car. So hindi ko na natuloy yung recording. Sobrang pagod ko na guys. Liligo muna ako. Tapos baba tayo for Starbucks. Parang gusto ko lang ng coffee for tonight. Sobrang hulas ko na. Ayun. Nandito na rin tayo sa hotel. So ayan guys.
Mag-room tour tayo siguro tomorrow na lang. Okay guys, so bali nakaligo na ako. Grabe ang sarap maligo after a long day. Grabe yung humidity dito sa Singapore. Parang kala ko worse na yung Philippines in terms of humidity. Pero hindi pa pala. Parang Singapore is much greater. 10 times greater ng humidity ganun. Pero ang napansin ko lang sa Singapore, sobrang linis dito. Sobrang disiplinado rin ng mga tao maski sa MRT kanina. Tapos ramdam mo yung safety na walang takot yung tao habang naglalakad, ganyan. Tapos dito banda sa Marina Bay Sands, okay din, parang ang daming restaurants, ang daming cafe, ang daming bars, ganyan. Pero tomorrow na lang natin yun iikutin kasi tomorrow ang itinerary natin is first etong Fullerton kasi basta tomorrow ko na sasabihin, basta it played a part in World War II, ganyan. Pero tomorrow na yon, huwag na muna natin spill. So bali ang itinerary natin for tomorrow is Fullerton, Caverna Bridge, tapos ano pa ba? Re-reviewin ko, sorry. Hindi ko naman memorize. Pero, ayun, grabe yung ganda ng airport ng Singapore, yung Changi Airport. Sobrang lawak, sobrang spacious, sobrang linis, sobrang ganda. And parang ang masasabi ko, per terminal, may kanya-kanyang theme. Wait lang, kukunin ko lang yung coffee. May kanya-kanyang theme. Sobrang ganda, ang daming attraction. Pero you have to keep in mind na hindi lahat ng attraction is nasa arrival. Yung iba nasa departure. So, yun, if you're planning to roam around Changi Airport, yun ang kulang sa research ko. Hindi ko keep in mind kung ano yung mga nasa departure, kung ano nasa arrival area. So, yun yung kailangan yung pagtuunan ng pansin kapag gusto nyong ikutin ang Changi Airport. So, yun yung tip ko sa inyo. Pero, ang ganda ng Wonderful, guys. Parang hindi ko alam kung ma-justify siya ng recording ng camera. Pero yung Wonderful, kapag nandun ka, parang, alam mo yun, tumutulo talaga yung tubig dun sa wall. Pero yung rain vortex na nasa Jewel, Changi, sobrang ganda nun guys. Although kasi parang ano yun halos parang open air, indoor na parang open air ganyan. Kasi sa loob sobrang sobrang humid, sobrang init dun sa area na yun. Pero kasi garden din yung area na yun pero sobrang ganda guys. It's a must see attraction. Kaya siya talaga yung centerpiece ng Changi Airport. So again, ito lahat ay wow moment for me kasi first time ko sa Singapore and it might not be the same for you kung hindi mo na first time pero yun yung naging impact niya sa akin. Sobrang ganda guys ng airport ng Singapore. So yun yung majority ng time natin in-spend natin sa sa Changi Airport, roaming around. And unfortunately, hindi ko na nga tinuloy yung pag-roam around sa Terminal 1 and Terminal 4. Kasi sa Terminal 4, wala na yata ang battery itong ko. Kasi sa Terminal 4, you have to go to Terminal 2 to take the bus going to Terminal 4 pa. Wala siyang train. Unlike yung SkyTrain that goes from 3, 2, and 1. And 1, 2, 3, vice versa. Ganon. So, hindi ko na tinuloy yung arcade. Gusto ko pa naman sana yung arcade sa Terminal 4. Pero kasi, ayun, baka inisip ko baka nasa departure area na naman siya, hindi na naman natin siya mapuntahan. So, sabi ko, wag na lang natin puntahan. And then yung Terminal 1, hindi ko na lang din pinuntahan kasi nandun yung mga most attractions na may mga bayad. So, pointless na pumunta pa tayo kasi sobrang pagod ko na rin. Tapos kanina, magfa-5 na. Actually, 5 na nga kanina.
And pupunta na tayo sa Newton Food Center, which is yung pinag-shootingan ng isa sa mga taping location sa Crazy Rich Asians, yung hawker scene dun ginanap yon. Maraming mistake na sa Lau-Pasat daw tinape yung Crazy Rich Asians hawker scene, pero hindi. Sa Newton Food Center siya. And to my surprise, ang daming Michelin certified na stalls doon. Yung pinagbilan natin ng what do you call this? Satay. Kumain pa si Gordon Ramsay doon. Grabe, nagulat ako doon. Tapos yung picture ni Gordon tsaka yung babaeng nagtitinda doon. Actually, bata pa nga si Gordon doon eh. Pagtingin ko doon sa nagtitinda, siya pa rin. Siya talaga yung nagtitinda doon. So, ayun, parang I just had to try rin yung satay kanina kahit na kumain na tayo ng mee goreng. Anyway, pero yung mee goreng din, grabe, the best. Yun pala yung lasa ng mee goreng ng actual kasi ang alam ko lang na mee goreng yung yung pinapakuluan, yung Indomie ba yun? Yung brand yun. Pero yung Indomie na yun, masarap rin, diba? Ayun, so ang sinadya ko talaga na for today, it's only Changi Airport and the Newton Food Center kasi number one, malayo talaga sila sa isa't isa. Hindi siya magkalapit lang. Pero by train, it's only a 1 hour ride away. Pero having said that, 3 beses ka mag-change train. Now, kung mag-grab ka naman, pwede rin naman. It will only take 27 minutes to Newton Food Center from Terminal 2. Pero kasi kanina tiningnan ko yung Grab parang 24 SGD. So parang conversion nun parang 1,000 plus PHP na. Ang laki nun. So for a Grab. So naisip ko kanina in the following days magte-train talaga tayo going to various locations here. So, might as well, sa day 1 pa lang, matuto na tayo mag-train. So, I braved it kahit napagod na ako. Nagtanong-tanong, ang dami naman tatanungan dun pala, guys. So, hindi nyo kailangan, ma-anxious masyado kasi marami kayong pagtatanungan. Basta yung mga staff doon kung saan bibili ng EasyLink. Actually, may vending machine doon kung saan kayo pa kakabili ng EasyLink. $5 pala yung $10 siya. 10 SGD. Pero 5 SGD yung card alone. Ngayon, yung 5 SGD is nasa pamasahe mo. So, meron ka ng card at meron ka ng 5 SGD worth na fare na pamasahe. Tapos sa katabi naman niya, magkatabi lang yung vending machine ng card at saka yung kung saan ka pwede mag-top up nung card. So, ayun, nung nag-load ako ng 30 SGD kanina doon sa EasyLink, ang total niya is 35 kasi may kasama na nga 5 SGD pag bumili ka nung card sa vending machine. So, ayun, marami namang pagtatanungan, guys. Tapos, alam mo, ang napansin ko pa, yung pag-change train, hindi katulad sa Japan na you really have to transfer platforms as in maglalakad ka ng mahabang-mahaba. Hindi. Actually, yung pagta-transfer nila, sa base experience ko, is kabilang platform lang, yun na yun. I might be wrong kasi yun pa lang yung experience ko in as so far as day 1 is concerned. So, yun. Pero, ang ganda kasi day 1 pa lang na-experience na natin yung transportation system nila. Actually, rush hour pa ba yung 5? Yes, rush hour yung 5 PM pero walang puno yung train pero hindi siya yung, alam mo yun, wala ka ng personal space. Pero, ang napansin ko, yung upuan ng train nila is similar sa train 9 sa atin is yung parang, yung sa LRT2 na dito yung dito yung may bench tapos another bench here. Hindi yung katulad sa Japan na marami ko upuan na gano'n. So, ayun. Pero, it's a nice experience rin na makapag, alam mo yun, train ka dito sa Singapore. Kasi number 1, doon ka talaga mapapamura.
Kasi napansin ko rin guys na medyo mahal ang bilihin dito. Maski yung mga simpleng mineral water, ang mahal. So, ayun, kailangan mo talaga mag-public transport para, at alam mo yun, at least kahit papaano makatipid ka sa pamasahe. Kasi kung mag-grab-grab ka or taxi ka araw-araw dito, wala. Dun mapupunta yung budget mo for travel. So, yun lang. And, so yun guys, ang experience natin for day 1, Changi Airport and Newton Food Center. Actually, dun pa pala sa Newton Food Center, marami pang kainan dun. Meron pa nga yung crab, yung chili crab, tsaka yung tawag nito, yung shrimp. Pero hindi ko na-try yun. Kasi mag-isa lang ako kanina, hindi ko naman mauubos yun. So I opted for the mee goreng kasi meron silang for one serving lang. Tapos yung satay naman nila, maliliit lang pala siya, hindi siya yung ganun ka, So, ayun. Pero, ang impression ko lang dun sa satay, parang yung meat itself, even without, dipping it dun sa peanut sauce, matamis na siya. Pero pag dinip mo pa siya dun sa peanut sauce, parang lalo pa siyang tatamis, ganun. Parang siyang kare-kare. Actually, lasang kare-kare, ganun. Anyway, that's parang yung summary ng ating day 1 dito sa Singapore. So, tomorrow na lang din tayo magro-room tour kasi dead bat na talaga ako. And sobrang sarap maligo. Alam mo yung after a long day na naglalakad ka sa humidity, yun yung, alam mo yung unang buhos ng tubig sa katawan mo, sa ulo mo, ganyan. Parang, oh my God, parang naalis lahat ng salt, naalis lahat ng lagkit, ganyan. Parang, alam mo yung chinerish mo yung pagligo mo. Yun, ganun yung na-feel ko dahil sobrang lagkit talaga. Iba yung humidity dito sa Singapore and I cannot stress that enough. So, ayun lang guys. Napadalal na ako kasi na-hype up ako dito sa kape na iniinom ko. Anyway, puputulin ko na muna dito yung episode kasi baka mahaba na rin yung coverage ng episode na to. So, if you like this episode, kindly like and subscribe to my YouTube channel so you will be notified in our upcoming uploads. And please follow me on my social media accounts on TikTok, IG, and on Facebook, Marco Travels TV. Tomorrow, let's tour around Fullerton Square and magsimula tayo dito sa Fullerton Hotel. And so, ayun, I guess that's it. Tomorrow na lang, I will see you. Till next time.